Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon, ang pag-uusapan po natin sa gabing ito ay patungkol po sa tinatawag po nating tiwala lang. Marami tayong hinaharap na problema, marami mga bagay tayong araw-araw sinasagupa. Kagaya ng mga nakaraan natin pag-aaral, mga bagyo sa buhay natin. Pero, ang tanong, paano ba tayo makapagpatuloy sa buhay na ito kung wala tayong tiwala sa Diyos sa pinaglilingkuran natin? By the way, ako nga po pala si Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. At ngayon, pag-aralan natin yung tinatawag pong tiwala sa ating Panginoon. Pero bago tayo magpatuloy, hingi tayo ng tulong sa Lord. Kasi tiwala tayo na siya magbibigay sa atin ng pangunawa, pagkaintindi ng kanyang banal na salita. Panginoon, maraming salamat dahil ang tiwala namin ay nasa inyo. Kaya sa gabing ito, maasa po kami na ikaw magpapaliwanag, ikaw magpapaunawa sa amin para lalong ma-develop po yung tiwala po namin sa iyo. Kaya samahan niyo po kami, kayo po manguna sa amin. Salamat po sa inyong Santong Espiritu na siyang ipapadala po ninyo para sa pagkaunawa po ng inyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Tanong nga kanino ba tayo nagtitiwala ng gusto para sa buhay natin? Kagaya nga po ng sinabi ko, araw-araw na lang may mga haharapin tayo ng mga bagay na kailangan natin ng tulong ng Diyos. So, kailangan may tiwala tayo sa Kanya. Si Haring David, tiwalang-tiwala siya sa ating Panginoon. No? Pero ang tanong, bakit ba? Bakit siya tiwalang-tiwala sa ating Panginoon? Luna, kasi naranasan niya, alam niya, tapat ang pag-ibig ni Yahweh. Sabi nga rito sa awit 32:10, labis nagdurusa ang taong masama. Ngunit, ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ay nag-iingat sa sinumang nagtitiwala sa Kanya. No, sabi rito, yung mga masasama, given yan, magdurusa yan. No? Pero, yung mga tao na nagsasabi natin may tiwala kay Lord, mararanasan yung pag-ibig ni Yahweh. Di ba kahit naman doon sa relasyon ng mag-asawa, o sa anak, tsaka sa magulang, di ba kapag may tiwala ka doon sa nanay at tatay mo, ang tendency niyan, yung pag-ibig niya, lalo niyang ipapadama sa iyo. Kasi may tiwala ka sa kanya lalo niyang bibigyan ka ng attention, lalo kanyang mamahalin. Kasi may tiwala ka sa kanya. Ganon din sa mag-asawa. Pag nakita ng asawa mo na ikaw ay mayroong tiwala sa kanya, yung pag-ibig niya, tumataas yung level. Kasi alam niya, may tiwala ka sa kanya. Lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, lahat ng iisipin mo, may tiwala sa sayo. Kaya pala sabi rito sa Kawikaan 16:20, ang sumunod sa payo ay mananagana at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. So, ibig sabihin dito, kapag pinakikinggan pala natin yung salita ng Diyos, yung mga payo na makukuha natin sa salita ng Diyos, pagpapakita lang ito na meron tayong tiwala sa salita ng Diyos. So, kapag meron daw tayong tiwala sa salita ng Diyos, may tiwala tayo sa Kanya, ano sabi? Mapalad. Bakit? Mananagana. Mananagana ka. O, simple-simple. Alam mo, pinaniniwalaan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan wag kang magda-drugs. So, ano mangyayari sa'yo? Lalakas ang katawan mo. Hindi mo kailangan pumunta ng ospital. Di ba? Kasi malakas ang katawan mo. Alam mo naman natin, pag nagda-drugs, sumihina yung immune system mo. Hindi ka nagpupuyat. O, ba't hindi ka nagpupuyat? Kasi hindi ka naman nagyoyosi. Hindi ka naman manginginom. So, ano mangyayari? Lalakas yung katawan mo. Mananagana ka. Bakit? Di ba alam po natin na health is wealth. Totoo. So, kapag wala kang sakit, di ba ang laki nung saganam na mapupunta sa unang-una, hahaba ang buhay mo. No? Mahaba ang buhay mo, biruin mo yung mga pamilya mo. Ano sabi? Makakaranas ng, hindi ko po alam, ako po ngayon ay 62 na. No, konti lang naman. Ang pangarap ko lang naman, kahit hanggang 105 lang ako, okay na po sa akin. Okay na po ako doon, masaya na ako doon. Pero ang tanong, aabutin ko kaya ito? Si Lord lang ang nakakaalam. Pero base sa sinasabi niya, sa kanyang salita, kapag may tiwala ka sa niya, mayroong long life. Mananagana. No? At kaya pala sinabi rin sa Romans 2:19, paghihirap at kipighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. So again, disadvantage pag gumawa tayo ng masama.
Una sa mga Hudyo at gayon din ang mga Hintil. Ngunit, verse 10, kapurihan, karangalan, kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Hintil sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. So again, makikita natin dito yung pagsunod. Pero ang tanong, bakit ka susunod? Kasi meron kang tiwala. Di ba? Meron kang tiwala. Hindi mo gagawin ang isang bagay kung hindi ka bilib na bilib doon sa nagbigay ng utos. Parang ganito. Sabi ng tatay mo, halimbawa, o nanay mo, anak, mag-aral kang mabuti para gumanda ang iyong kinabukasan. Nakita mo yung tatay at nanay mo. Naging magandang takbo ng buhay niyo dahil tatay mo nag-aral mabuti. Yung nanay mo nag-aral mabuti. Nagsipag. Hindi ba magiging ano yan? Magiging kagalakan sa'yo na sundin yon? Bakit? Nakita mo mismo eh. Naging magandang ehemplo. Ang hirap magsabi ng isang bagay na hindi natin ginagawa. Hindi natin minomodelo. Kaya nga, again, yung tiwala kay Lord dapat lalong ma-develop sa atin. Lalo tayong mga tatay at nanay. No? Dapat makita ng mga anak natin na tiwalang-tiwala tayo sa ating Diyos. Kung halimbawa, ikaw naman anak, na nauna ka naging Kristiyano, mananampalataya, dapat makita ng nanay at tatay natin na tiwalang-tiwala tayo kay Lord. Bakit? Maakit natin sila sa pananampalataya na meron tayo. Bakit? Kasi makikita nila yung lubos na tiwala natin kay Lord. So again, una, tapat ang pag-ibig ni Yahweh at ito ay naranasan ni Haring David. Yan, hindi siya umasa sa kanyang mga maraming sundalo, maraming kagapitan, kayamanan. Kay Lord siya buong puso na nagtiwala. Pangalawa, bakit tiwalang-tiwala si Haring David kay Yahweh? Letter B, may kagalakan kay Yahweh. Sabi nga nito sa Awit 32:11, lahat ng tapat kay Yahweh magalak na lubos dahil sa taglay niyang kabutihan, sa kabutihan ng Diyos, sumigaw sa galak ang lahat ng sa Kanya'y sumusunod. So again, sinasabi rito, sa ating Panginoon mayroong kagalakan. Bakit ka naman di magagalak? Pangkaraniwang tao ka lang pero masayang-masaya ka. Bakit ka masaya? Wala kang sakit. Diba? Nasa kanyang kagalakan. Ano pa? Lahat ng hinahawakan ng kamay mo, pinagpapalan ng Lord. Hindi ba may kagalakan yon? Yung mga anak mo, no? Palaging nakakatanggap ng matataas na grade sa klase. Hindi ba kagalakan yon? Sa sarili ba ng lakas ng anak natin yon? Of course, nag-aral silang mabuti. Pero, tandaan natin, kung hindi sinamahan ng Diyos yan, kung hindi ginabayan ng Diyos yan, hindi niya maabot. Hindi niya maabot. So may kagalakan. Hindi ba may kagalakan pag yung mga anak natin sumusunod sa atin? Hindi ba mayroong kagalakan pag yung pagmamahal ng magulang natin nararanasan natin? Merong kagalakan yan. Pero bakit merong ganun? Kasi merong tiwala kay Lord. Tiwala. No? Kaya pala sabi rito sa Awit 64:10, sa gawa ni Yahweh, ang mga matuwid ay pawang magagalak. Magpupuri sila at sa piling niya'y mapapanhatag. Hindi ba masarap po yan? Di ba? Hindi ba kagalakan yan? Magagalak daw, pagpupuri. Kasi merong kapanatagan. Yung tipong sa bahay mo, matutulog ka, wala kang iniintindi na may mangyayari sa buong magdamag, dahil alam mo si Lord ang magbabantay. Alam po ba ninyo na pwedeng utusan ng Diyos yung kanyang mga anghel para tayo bantayan? Alam po ba ninyo na pag tayo binantayan ng Diyos, walang makakalapit sa atin? Kung natatandaan po niyo, kung nakapanood po kayo ng ating mensahe, di ba? Yung demonyo, hindi pala makakalapit sa atin pag hindi pinayagan ng Diyos. So sa tingin ba ninyo, pahihirapan tayo ng Diyos? Hindi. Bakit? Kasi alam ng Diyos yung pinakamabuti, pinakamainam sa atin. Gagawin niya yun. Sasabihin niya yun. Uutusan niya yung kanyang mga anghel para bantayan tayo. So pag ganyan, meron bang kagalakan? Of course, kagalakan yan. Hindi ka natatakot. Hindi pag pumasok ka sa sine, palagi nasa isip mo, saan ba yung fire exit? Bakit? Takot ka eh. Baka mamaya magkasunog. Dapat nasa fire exit ka. Hindi ko po sinasabi na huwag tayong mag-ingat, hayaan natin. Hindi yun. Kaya lang yung parang papraning ka, yung kahit saan ka pumunta, parang, baka mamaya,
sasakay ka sa escalator, naku, baka mamaya maipot yung pantalong ko. Naku, baka mamaya may mangyari dito. O baka mamaya lumindol. Hindi ka na mag-i-enjoy. Wala nang kagalakan doon. No? Parang kagaya po sa akin, palagi ko pong sinasabi ito. Sa Abra, nakaranas po kami ng napakalakas na lindol, 7.4. Nakaranas po kami, umuwi kami ng Abra. Kaya lang, maganda po ang Abra. Maganda po yung lugar ng Abra. Masarap manirahan sa Abra. So kung ako po, mananatili sa akin yung takot sa nangyari noon, hindi na ako pupunta doon, hindi na ako babalik. Kaya lang, dahil may tiwala ako kay Lord na bahala siya sa buhay ko, kasi kahit saan naman po tayo, kung talagang may mangyayari sa atin, may mangyayari. Tama po ba? Pero, kapag inutusan ng Diyos na tayo ingatan kahit saan tayo pumunta, si Lord ang bahala sa atin. Si Lord ang bahala sa atin. May kagalakan, di ba ba? Kaya pala sinabi rito sa unang Korinto, 15:57-8, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Hindi ba masaya yun? Merong tagumpay. Di ba? Ewan ko lang, meron ba siya yung tagumpay? Ay, nanalo kami. Wala. Di ba pag nagtagumpay, yes, praise the Lord. Ang saya-saya natin. Bakit may tagumpay eh? No, hindi natin kailangan uminom ng emperador para makaranas doon ng tagumpay. Kahit walang alak, pwede tayong magsaya na may kagalakan. Bakit? Alam natin ang Diyos ang nagbigay nito sa atin eh. Hindi ba? Tuloy natin. Verse 58, unang Korinto, 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag kayong matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa ating Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang inyong pagpapagal para sa Kanya. So again, ini-encourage tayo nito, maging masaya tayo sa lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Bakit? Dahil hindi daw masasayang yung ginagawa natin para sa ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. No? Kaya dapat yung tiwala natin araw-araw na didevelop. Kaya nga dapat araw-araw talaga nag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat araw-araw may tinatawag po tayo meditation ng kanyang salita. Utos niya to. Pero again, itong mga bagay na ito, hindi po nangyayari ito dahil tayo ay mabuti. Hindi nangyayari itong magkaroon tayo ng pag-ibig, ng tapat na pag-ibig ng Lord dahil mabuti po tayo. Hindi po natin nararanasan yung kagalakan dahil mabuting tao lang tayo. Hindi yun. Alam niyo ba kung bakit? Tingnan po natin sa Efeso 2:18. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. So, base dito, makikita natin, kaya tayo may tiwala kay Lord kasi yung kanyang biyaya palagi nararanasan natin. Even yung kaligtasan natin, hindi dahil mabait tayo, hindi dahil mabuti tayo, hindi dahil masipag tayo, kundi dahil sa kagandahang loob lang ng Diyos. Hindi ba masaya yan? Hindi ba lalo natin mararanasan yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos? Na yung kanyang biyaya, hindi niya pinagdamot sa atin. No? Efeso 2:8-9. Hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. So again, makikita natin, yung kaligtasan natin, yung pag-ibig ng ating Panginoon, yung kagalakan na nararanasan natin, hindi dahil sa mabuting tao tayo, hindi. Kundi dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. At sabi rito sa Efeso 2:10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So base dito, makikita natin muli na kaya pala tayo gumagawa ng mabuti dahil meron na tayong kaligtasan. Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil naranasan natin yung tapat na pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya tayo nakakagawa ng mabuti dahil binigyan tayo ng kagalakan ng Lord sa ginagawa natin ito. Saan natin makikita ito? Sa kanyang mga salita. Kaya kung di ka nag-aaral ng salita ng Diyos, yung tiwala mo, ano lang yan? Konti-konti lang yan. Kapag may problema ka, tsaka mo lang tatawagan ng Diyos. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos, ang tiwala natin sa Kanya, buong-buo. Hindi lang kapag may kailangan tayo. No, hindi lang kapag may kailangan tayo. Kaya sabi niya rito sa Roma 6:23,
Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Ako, ikaw, lahat tayo makasalanan. Patungo tayo sa tinatawag na kamatayan, yung pangalawang kamatayan. Paghihiwalay sa presensya ng Diyos. No? Patungo tayo ron dahil sa kasamaan natin. No? Pero, eto maganda. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, mayroong pag-asa. Kapatid, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang kailangan po natin, sumampalataya, magtiwala, ibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Kapatid, sa mga oras ito, nararanasan mo ba yung tapat na pag-ibig ng ating Panginoon? May kagalakan ka ba sa mga panahong ito? Nangyayari lamang ito kung mayroon tayong tiwala sa ating Panginoon Diyos. Nangyayari lamang ito kung ang buhay natin ay binigay natin at nag-surrender tayo ng ating sarili sa ating Panginoon bilang pagpapakita na tayo ay tiwala sa Kanyang ginawa. Ako'y mananalangin ng isang pagtanggap, pagbibigay, pagtatalaga ng buhay sa ating Panginoon. Anyayahan kita sa isang panalangin ito na aking gagawin, na gawin mo na nanggagaling sa iyong puso. Ariin mo na sarili mo panalangin ang aking pangunguna. Mangunguna lamang ako, pero gawin mo ito na nanggagaling sa iyong puso. At makikita mo, mararanasan mo. Kapag nagtiwala ka kay Lord, makikita mo ang mga bagay na mararanasan mo sa Kanya, yung Kanyang katapatan ng Kanyang pag-ibig at yung kagalakan na pwede niya yung pagkaloob sa atin sa mga panahong ito. Tayo pumikit, tayo manalangin. O Panginoong Sus, maraming salamat. Dahil ang iyong mga salita ay nangungusap, nagsasabi sa amin na kami ay talagang dapat magtiwala po sa inyo. Dahil ang inyong katapatan ay patuloy na binubuhos po ninyo sa buhay ng bawat isa. Tapat ang pag-ibig mo sa bawat isa at merong kagalakan kapag kami nagtiwala sa iyo. Kaya sa mga oras na Panginoon, ako po ay sumasampalataya at nananalig na ikaw lang ang tanging pag-asa ko sa buhay na ito. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Sige kapatid, sabihin mo, kung mayroon kang gustong sabihin sa ating Panginoon, hingi ng tawad, gustong mapakinggan ng Lord yan. Gustong mapakinggan ng Lord. Aminin lang natin. Sabihin lang natin. Pagpapakita ito na mayroon tayong tiwala sa ating Diyos. Ikaw lang at siya ang nakakaalam yan. Maaaring ang ibang tao hindi alam. Pero ang Diyos alam na alam. Kilala tayo mula ulo hanggang paa. Sabihin natin sa Kanya, Opo Panginoon, patawad po. Patawad po. Patawad po. Kapatid, alam mo ba, dahil mayroon tayong tiwala kay Lord, dahil tayo ay binigyan niya ng karapatan na maging anak niya, maging tao niya, ipagkatiwala rin natin ang ating sarili. Meron kang physical na karamdaman sa mga oras na ito. Ito yung isang pagkakataon, pagpapakita ng tiwala mo kay Lord, hingin mo sa Kanyang kagalingan. Siya ang mismo nagsabi, dahil sa Kanyang mga latay tayo nagsigaling. Lalong-lalo, malapit na ang mahal na araw na matay siya sa krus. Alam mo ba, nakasama sa sinasabi ng ating Panginoon, yung physical na karamdaman natin ay pwede niya ipagkaloob sa atin. Kaya sabihin mo sa mga oras ito, ano man ang yung physical na karamdaman, sige, sabihin mo sa Kanya, makikinig ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon, pakinggan niyo po ang panalangin ng aking mga kapatid. Dahil sila po ay meron tiwala sa inyo. Nananalig po sila na kayo ang aming dakilang magagawa. At ikaw mismo nagsabi, kapag meron kaming kabigatan, lumapit kami sa iyo, bibigyan mo kami ng kapahingahan. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, kapatid, sa mga oras na ito, maaring yung mga tao na hindi maganda ang inyong sitwasyon, meron kang emotional problem sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, sa loob ng tahanan, sa komunidad na ginagalawan natin. Ito yung pagkakataon. Hilingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng boldness
na humingi tayo ng tawad kung tayo nagkamali at matuto rin tayo magpakumbaba na matuto na magpatawad kung sila'y lumapit at humingi ng tawad. Hindi gusto ng Diyos na ang ating puso, ang ating isipan ay guluhin yung pagkakamali ng iba o yung ating pagkakamali. Pagkaloob natin sa Panginoon ang ating emosyon, tiwala. Pagkatiwala natin sa Kanya itong mga bagay nito. Mga oras ito, financially broke ka, walang-wala ka. Hindi gusto ng Diyos yan. Pero kasi ang pangako ng Diyos, gagawin tayong channel of blessing. Magtiwala ka sa Kanya. Lapit mo sa Kanya. Magkaroon ka ng totoong trabaho na pagkakitaan. Maging masipag lang tayo. At yung resources na meron tayo, bigyan natin sa Panginoon. Sabihin natin sa Kanya na turuan tayo. Tulungan tayo kung paano tayo magiging good steward sa mga resources na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Yes. Gusto ng Lord, makita natin ito mga bagay na ito. Hallelujah. Hallelujah. Gaya na rin, oras ito yung pagkakataon na gusto ng Lord na makalaya tayo doon sa mga bagay na umaalipin sa atin, mga gawa ng kalaban, palayain tayo. Sige, siningin natin sa Panginoon kung ano yung mga bagay na humahadlang para makapagpatuloy tayo na makapag-serve, maglingkod sa ating Panginoon. Yes. Yung bisyo ba, palayain tayo ng Diyos niya. Makalaya tayo sa lahat ng klase ng bisyo. O yung idolatry, witchcraft, horoscope, mga bagay na pinagkakatiwalaan natin, imbis na sa Lord tayo magtiwala. Makalaya tayo sa mga bagay na ito. Pera ba? Makaalipin tayo ng pera? Palayain tayo ng Diyos. Makalaya tayo nito. Hindi masama ang pera, pero yung magmahal sa pera, yun ang isang masama. Hallelujah. Hallelujah. Salamat din po, Panginoon. Kapatid, birthday mo ngayon o anniversary ninyo mag-asawa, ito yung pagkakataon. Magpasalamat tayo kay Lord. Dinugtungan yung buhay natin. Dinugtungan yung pagsasama ng mag-asawa. Yan ay dahil sa tiwala natin kay Lord na binigay sa atin para lalo na natin ma-enjoy yung extension ng buhay natin dito sa mundo ito. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, pagpalain niyo rin po ang bansang Pilipinas. Dala na po namin, Panginoon, pinagkakatiwala namin ng aming bansa dahil ikaw lang ang tanging pag-asa namin para sa pagunlad at paganda ng ekonomiya ng aming bansa. Tulungan niyo po ang aming mga government leader, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa lokal o national na totoong ang tiwala ay pagkaloob sa inyo. Hingin namin sa inyo. Hallelujah. Gayun na rin po ang aming kapulisan, mga sundalo, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng tiwala sa inyo, magkaroon sila ng banal na takot sa inyo upang ang lahat ng gagawin ng aming mga sundalo at mga pulis na nagpapatupad ng batas ay magampanan nila ng maayos at tapat. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Patuloy pagpalain mo po ang aking mga kapatid, mga kabat 79 na nanonood sa ganitong gawain, mga taga-Pangasinan, taga-Laguna, taga-Marikina, taga-Abra, lahat po ng sumusubaybay sa gawain ito, Panginoon, pagpalain po ninyo. Pagpalain po ninyo. Muli, Panginoon, pagpalain niyo po ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa bansang Israel ay yung pagpapalain. Salamat po ng marami sa gabing ito. Na alam po namin na kinatagpo mo, sinagot mo ang aming mga panalangin ito dahil kami po ay naniniwala at nagtitiwala na gagawin mo ang lahat ng bagay na ito dahil ang lahat ng ito ay hinihingi namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen.